Magandang araw at maligayang Pasko po sa inyong lahat mga kaibigan. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni San Esteban, unang martir. Ngayon po ay December 26, 2023. At sa unang araw ng Pasko, dala-dala, bit-bit at ramdam. Ramdam pa natin ang saya, ramdam natin ang tuwa at ang kagalakan, and we call it the spirit of Christmas. Ngunit parang hindi saya, ngunit parang hindi tuwa, ngunit parang hindi kagalakan ang ebanghelyo na ating naririnig sa araw na ito. Bakit? Ang sabi ng ebanghelyo, hahagupitin tayo, papahirapan tayo, ipapatay tayo, at kamumuhian tayo. Natanong ko tuloy sa aking sarili, bakit kaya sa unang araw ng Pasko, ito kaagad ang mga pagbasa, ito kaagad ang pambungad na mensahe ng ating mga pagbasa? Tatlong punto ang nais kong ibahagi. Ito yung ating mapagbasa sa araw na ito kasi pinapakita ng ating mapagbasa na hindi lahat ng tao ay naniniwala kay Kristo. Kaya nga, ang hamon sa atin, dapat tayong magbigay ng patotoo sa mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. But friends, if you're telling the truth, you will be a sign of contradiction. Marami kang makakaaway, marami kang masasaktan, marami kang masasagasaan, at marami kang makakalaban kapag nagsabi ka ng katotohanan. Stand for the truth, and the truth, His name is Jesus. And because if you stand for the truth, if you fight for Jesus, maliwanag ang gantimpala. Ano yon? Mabuksan ang langit para sa atin. Maliligtas ang mga taong matatag. At iyon ang karanasan ni Esteban sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Mga kapatid, ang unang hamon ay sa kabila ng paghahagupit, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pag-uusig, manatili tayong matatag para kay Kristo. Huwag tayong palamya-lamya. Ipaglaban sa Jesus hanggang sa katapusan, ipaglaban sa Jesus hanggang sa kamatayan, katulad ng karanasan ni Esteban. At pangalawang punto na nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito ay ganito. Ang taong hindi natatakot na magpapatotoo kay Kristo ay bigyan ng Diyos ng katatagan. Kapag hindi tayo natatakot na magpatotoo kay Kristo, bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Bakit? Kakampi mo ang Diyos. Ang mga taong magpatutuo kay Kristo ay magiging kakampi ng Diyos. At sabi ng ating ebanghelyo, pag ihaharap kayo sa mga umuusig sa inyo, huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Diyos mismo ang magtatanggol sa inyo. When you are filled by God's Spirit, no one and nobody can touch you. No one and nobody can penetrate you. Dahil hindi nila kayang pantayan ang karunungan ni Esteban dahil siya'y puspos ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kapag kakampi natin ng Diyos, lahat ng mga taong ayaw sa atin ay iisa-isa't mawawala. Iisa silang lalayo dahil ang Diyos ay walang katapat. Kapag kakampi natin ng Diyos, ang takot ay magiging lakas, ang takot ay magiging katatagan. Kapag kakampi natin ng Diyos, lahat ng lungkot ay magiging kasiyahan. Kapag kakampi natin ng Diyos, magtatagumpay tayo hanggang sa katapusan. Ang kamatayan ni Esteban ay hindi isang kaduwagan, but it is a symbol of a victory. Victory because the gate of heaven was open wide. Uulitin ko, kapag kakampi nyo ang Diyos, magtatagumpay ka. Kaya manatili kay Kristo hanggang sa wakas. Manindigan kay Kristo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ipaglaban si Kristo anumaang mangyari. At sa gitna ng hirap, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng pag-uusig, kung manatili tayong matatag at kung manatili tayong malakas, tayo ay maliligtas. And this is the grace that we're going to ask in this first day of Christmas, that we're going to stand for Jesus and we will be with Him because He promised us of His presence. Tandaan, kakampi natin
ang Diyos. If you love and like this reflection, kindly share it with your friends so that many will be blessed. Amen.